Buksan po natin sa Psalms chapter 115 verse 1. Psalms chapter 115 verse 1 to 3. Not unto us, O Lord, not unto us, but unto thy name give glory, for thy mercy and for thy truth's sake. Wherefore should the heathen say, where is now their God? But our God is in the heavens. He hath done whatsoever He hath pleased. Tayo po'y manalangin. Ama namin makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagtipon sa bahay na ito upang mag-aral sa inyong mga salita. Na po, kayo po ang magbigay gabay sa amin upang maunawaan namin ang mga salitang, ang inyong mga salitang aming pag-aaralan. Yun lang po ang aming panalangin sa hapon na ito. In Jesus' name, Amen. Amen. So, ang topic po natin ngayong hapon is the sovereignty of God. So, dito nga po sa binasa nating verse, na nakikita dito sa sa verse 3 na, but our God is in heavens. Ang aming Diyos ay nasa langit at kanyang ginagawa ang kanyang ibigin. So, dito sa verse na to, pinapakita po yung sovereignty of God na yung meaning ng sovereign is ginagawa niya yung gusto niyang gawin, na wala siyang pakialam sa opinion ng iba. Siyempre, ganoon naman po yung meaning ng sovereign. Ibig sabihin, ikaw yung nasa pinakataas, ikaw yung supreme. Walang kokontra sa desisyon na ginawa mo. At mababasa rin natin po sa Psalms chapter 135 verse 6 na, whoever the Lord pleased, that did he in heaven and in earth, in the sea and all deep places. Doon po pinapakita yung exercise yung kanyang pagiging supremacy, yung pagiging pinakamataas sa lahat, kasi siya po yung pinakamataas sa lahat, kasi lahat ng nandito sa lupa ay ginawa niya lang. Bakit nga ba merong mga ganito? Bakit nandito tayo? Siyempre gusto niya. Wala po tayong say doon na kung bakit tulad nito, bakit umuulan. Ibig sabihin, gusto niya. So, number 1 point po, nandun po yung sovereignty of God in creation. So, sa pinakasimula ng Bible, sa from where it all began, syempre, doon po natin makikita yung creation na in the beginning, God created the heavens and the earth. Bakit? Kasi gusto niya. Hindi natin pwedeng questionin kasi siya yung pinaka-supreme, and in-exercise lang niya yung pagiging makapangyarihan niya sa lahat. Yung paggawa ng heavens and earth, yung sa Genesis chapter 1, nandun na po lahat ng pinapakita yung creation ng mundo at ng mga bagay pa na nabubuhay dito. So, doon po pinapakita yung sovereignty of God in creation. So next, sa creation, may number 1 point po tayo na sovereignty in birth. So pinapakita po dito na si God, ang ating Ama, ay sovereign sa kapanganakan. Ibig sabihin, kung gusto niyang bigyan ka ng anak, nasa sa kanya po yun. Kung hindi, wala po tayong magagawa, dahil yun nga po yung gusto ng ating Diyos. So Genesis chapter 18 verse 9, makikita po natin dito na, and they said unto him, where is Sarah thy wife? And he said, behold, in the tent. And he said, I will certainly return unto thee according to the time of life. And lo, Sarah thy wife shall have a son. And Sarah heard it in the tent door which was behind him. Now Abraham and Sarah were old and well stricken in age, and it ceased to be with Sarah after the manner of woman. So, kung mababasa po natin dito at maintindihan, di ba, sa ating mga tao na once na nag-reach na ng certain age, nagiging menopause na. So, dito po pinapakita na si Sarah, gano'n na po siya, menopause na at hindi na kayang mag-bear ng anak. So, ano yung ginawa dito? Pinakita ng Diyos yung pagiging sovereign niya sa birth. Sinabi kay Abraham na magkakaanak si Sarah. So, dito po pinapakita na na ang ating Diyos ay makapangyarihan sa birth. Binigyan po niya ng anak si Sarah kahit
Sinabi nga po dito na and Sarah were old and well stricken in age. Ibig sabihin, kahit anong edad, kung gusto kang bigyan ng anak ng Diyos, ay magkakaanak at magkakaanak po talaga. So, next is sovereignty of God in administration. So, the Lord hath prepared His throne in the heavens, and His kingdom ruleth over all. So, dito po pinapakita na yung pagiging sovereign ni God sa administration. So, siya, kung ano man yung meron ditong mga namumuno, yung gobyerno natin dito sa Pilipinas. So, sinasabi dito na the Lord rule, the kingdom of God ruleth over all. So, ibig sabihin, kung yung gobyerno natin is, siyempre, masabi natin, yun yung pinakamataas sa bansa na to, ibig sabihin, yung government na yun is nasa ilalim pa rin ni Lord, at siya yung nagtalaga sa mga namumuno sa bawat bansa. So, next point is sovereignty of God over nature. So, dito po sa makikita natin sa Mark chapter 4 verse 35. Mababasa po natin, and the same day where day even was come, He said unto them, let us pass over the other side. And when they had sent away the multitude, they took Him even as He was in the ship. And there were also with Him other little ships. And there arose a great storm of wind, and the waves beat into the ship, so that it was now full. And there was in the hinder part of the ship asleep on a pillow, and they awake him, and say unto him, Master, carest thou not that we perish? And he arose and rebuked the wind, and said unto the sea, Peace, be still. And the wind ceased, and there was a great calm. So, dito po sa Mark chapter 4 verse 35, pinakita po ng Diyos na yung kanyang pagiging makapangyarihan sa nature, sa lahat ng nangyayari dito sa ating kalikasan, tulad niyan yung pag-ulan. Si God po ang may kagustuhan na mangyari. So, dito pinapakita na nag-doubt yung mga kasama niyan sa kanya na hindi ka ba nag-aalala na baka mamatay tayo, di ba? Sabi kay God. So, tas walang pag-aalinlangan, sabi niya, peace be still, and the wind ceased, and there was a great calm. So, pagkasabi agad ni God na tumigil yung bagyo, tumigil agad. Ibig sabihin, siya yung nasa in command sa mga nangyayari sa ating nature, di ba? Next is sovereignty over animal creatures. So, sa 1 Kings chapter 17 verse 2, and the word of the Lord came unto him, saying, Get thee hence, and turn thee eastward, and hide thyself by the brook Cherith, that is before Jordan. And it shall be that thou shalt drink of the brook, and I have commanded the ravens to feed thee there. So, dito po sa 1 Kings chapter 17, dito po yung sa part na yung si Elijah ay nagtago at hindi siya pinabayaan ng Diyos. Ibig sabihin, nandun pa rin yung gabay ng Diyos, at ang ginamit para pakainin si Elijah is yung mga ravens. So, pinapakita po dito na hindi tayo dapat mag-doubt sa ating Diyos, na kapag sinabing ganito, ako ang bahala sa iyo, dapat maniwala tayo doon and have faith in Him, kasi siya yung pinapakita na dito sa mga verse na to na kaya niyang kontrolin yung bawat hayop. And another verse pa po sa Jonah chapter 1 verse 17. Now the Lord had prepared a great fish to swallow up Jonah. And Jonah was in the belly of the fish 3 days and 3 nights. So, dito po yung kwento ni Jonah, di ba, na hindi niya sinunod yung ating Diyos na sinabing pumunta sa Nineveh. And pinakita po dito na yung ating Ama na makapangyarihan ay kaya niyang kontrolin na kinain niya si Jonah, pero hindi siya na-digest, di ba? Siyempre, pag kinain, alam natin madadigest, pero nandun yung pagiging makapangyarihan ng Diyos para ipakita kay Jonah yung lesson na
kapag sinabi niya na ganito yung gagawin, yun talaga yung mangyayari. And hindi niya hinayaan si Jonah na mapatay dun sa tiyan ng malaking isda. And next is, ano nga ba yung importansya ng pag-aaral natin ng sovereignty of God? Siyempre, number 1 is understanding the God's character. So, bilang mananampalataya sa ating Ama, na kapag pinag-aralan pa natin ng mas malalim yung sovereignty of God, doon natin siya makikilala and bakit nga ba niya ginawa yung mga creations. So nandun na po sa Bible na makikilala pa natin siya ng lubos kapag pinag-aralan natin yung itong sovereignty of God. And next is faith and trust. Recognizing God's sovereign fosters faith and trust in His providence and care. So yun nga po, no, sa point number 2, no, kung bakit natin kailangan pag-aralan ng sovereignty of God is faith and trust. Tulad nga dun sa nabasa natin sa Mark chapter 4, walang tiwala yung mga disciples ni God sa kanya na kasama niyo yung Diyos eh. Nandun siya sa isang bangka. Ba't kayo mag-aalala na sa simpleng bagyo lang sasabihin mo na wala ka bang care sa amin na baka tayo mamatay? Siyempre, dun sa verse na yun, pinapakita sa ating mananampalataya na our God is sovereign and that we should put our faith and trust sa Kanya. Tapos na? Ang bilis ah. Okay, so